Oktubre nang salakayin ng mga sundalo at pulis ang kuta o mano ng isang armadong kulto sa Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Walang inabutang mga kalaban. Pero dito na kumpirmang napasok na ng mga illegal settler ang bahagi ng bundok na itinuturing na strict protection zone. Ibig sabihin, bawal ang anumang human activity dito. Martes ng umaga, binalikan ng militar, pulisya at DENR ang kampo para uwasakin ang mga estruktura. Pataas na pataas itong inaakit namin na bahagi ng Mount Apo. Mga 3 oras pa ang aming lalakarin bago namin marating yung target area. Sobrang tarik ng mga akyatan. Masukal at madulas pa ang lupa. Ang 3 oras, naging 5. Pagdating sa target na kampo, isa-isang winasak ang mga nakatayong tent at kubo. Ang Mount Apo ay pag-aari ng buong bansa at hindi isang kulto o isang grupo lang ng community o isang miyembro lang ng tribo. Kapag hindi nahinto ang pagpasok ng mga illegal settlers sa Mount Apo, hindi malayong mas lumaki pa ang problema at masira ng tuluyan ang kagubatan. Isa sa mga malalagay sa peligro, ang mga Philippine Eagle, na Mount Apo ang isa sa mga nesting area. Dito nag-hunt yung Philippine Eagle, no? Para dumami pa yung mga agila natin. Pag sinira nila ito, nawawalan din ng tahanan yung ating Philippine Eagle. Hapon na nang magsimula kaming bumaba. Pabalik na kami sa baba ng bundok ngayon. Alas 5:30 pa lang ng hapon, pero parang gabi na dito sa gitna ng gubat na Mount Apo. Nang abutan kami ng gabi, parang nangangapa kami sa dilim. Kapag lumalakad kasi ang tropa, hanggang maari, hindi dapat gumamit ng ilaw. Kasi makikita ng kalaban. Maambus tayo. May nakaambaman na panganib at mahirap ang lakaran. Patuloy daw na magbabantay ang mga tropa ng pamahalaan para mapangalagaan ang kabundukan ng Mount Apo. Mula rito sa Davao del Sur, June Veneracion, GMA News.